September takers, it's me, Coach Grace, once again. So, ayan, magdi-discuss muna tayo for professional education. Ayan. So, teachers, this is the question. Kadalasan ito yung tinatanong sa board. The control and the administration of all education institution shall be vested in the citizens of the Philippines stipulated in blank. Again, I will repeat the question para baka sakaling nabibilisan kayo. The control and the administration of all educational institution shall be vested in the citizens of the Philippines is stipulated in blank. So we have four choices. A. PD 6A. B. PD 1006. C. PD number 176 and letter D 1987 Constitution. So teachers, dito sa four choices, what is the correct answer? Ano ba ang tamang sagot, teachers? Ano ba yung pinakatamang sagot dito? Sige nga, ano ang sagot? Ang unang tatanggalin natin, teacher, kasi nga po elimination technique ang gagamitin natin. So tanggalin natin si letter C. Ano ba si letter C, teachers? Si letter C is PD number 176. Ibig sabihin, si PD number 176, ito ay isang batas na nag-a-amend o nagbago sa lumang batas na Act number 2706. Ang layunin po nito ay para mas mapalakas ang supervision at regulation ng Bureau of Private School over the private educational institution. Bakit po mali si PD number 176? Kasi po, hindi ito fundamental law. Okay, hindi po siya fundamental law, hindi dito nakasaad na dapat Pilipino ang may-ari, kundi tungkol lang ito sa paano sila i-regulate o babantayan ng gobyerno once nakapag-operate na sila. So, one of the example po, kung ang tanong ay tungkol sa recognition of private schools or permit to operate, related ito, pero hindi ito ang source ng policy na Pilipino dapat ang may control. So, kaya po mali si letter C. So, lagi niyong tatandaan, ang keyword po sa board examination, pag ang may nabasa kayo, regulation of the private schools. So, permit, supervision, or recognition. So, ang sagot niyo po dyan is PD 176. Okay po. So, dito sa apat na choices, eliminated sa letter C, si Charlie. So, next na tatanggalin natin sa letter A. What is the purpose of PD 6A? Okay, ano nga si PD 6A? It is the Education Act of 1972. So, anong ibig sabihin ni PD 6A na Education Act of 1972? So, kinilala po ito bilang isang Declaration of Basic Policy. So, ito ay batas na ginawa para i-outline ang goals at objective ng Pilipinas. Okay, goals at objective ng edukasyon saan? Sa Pilipinas. Bakit mali po si letter A? Okay, bagamat tungkol si PD 6A sa education, hindi dito po nakasaad ang provision tungkol sa ownership or control being vested in citizens. Kasi po, ang PD 6A ay implementation po siya ng policy mismo na galing sa Constitution. So, makinig, teacher. Kapag ang tanong kung anong batas ang nagsasaad ng 7 cardinal principle of education, pasok si goals, ang sagot dyan is PD 6A. Pero kung tungkol sa ownership or control, hindi pa rin po si PD 6A ang tamang sagot. Kasi nga po si PD 6A, it is talks about the goals and objective of the education here in the Philippines. Maliwanag po. Kaya po mali si letter A. So we have two choices. Either B or D. Ano ba ang tamang sagot? Si D ba na 1987 Constitution? Or is it si letter B? PD 1006. Ano ba, teacher, si PD 106? Okay. Sa pagkakaintindi natin, PD 1006, it is the degree professionalizing teaching. So, ito, si PD 1006, which is degree professionalizing teaching, ito ang tinatawag na Teacher Professionalization Act. Okay, so bago ito, kahit sino pwedeng magturo, basta may degree.
Okay, basta may degree, pwedeng magturo. Dahil sa batas na ito, naging propesyon ang pagtuturo katulad ng nursing at engineering. So, bakit maling sagot si letter B? Bakit maling sagot si letter B? Wala itong kinalaman saan? Sa pagpapatakbo ng administration ng school. Bakit? Nakapokus po si PD 106 or degree professionalizing teaching sa saan? Sa teacher as an individual professional, hindi po sa institution. So, for example, kung ang tanong ay anong batas ang nagbibigay ng status na professional sa mga guro, isagot nyo PD 1006. Yan ang tamang sagot. Pero pag tungkol sa ownership, control, mali po si letter B. So ngayon, bakit tamang sagot si letter D? The answer is delta. Ano bang ibig sabihin ng letter D, which is the 1987 Constitution? Okay, di ba teacher, sa 1987 Constitution, ito ay tinatawag na Supreme Law of the Land. Ibig sabihin, lahat ng batas, rules at policies sa Pilipinas ay dapat naayon dito at hindi sumalungat dito. So, based po sa Article 14, Section 4, Paragraph 1, ang nakasulat po doon is, the state shall recognize and encourage non-formal, formal and informal learning system as well as scholarship programs, students loan, subsidies, and other incentives. So, specifically po, sa second paragraph ng Article 14, Section 4, naka-indicate po doon that the control and administration of education shall be vested in the citizens of the Philippines. Okay, bakit? Bakit nakapaloob po yan, teachers? Kasi po, ang layunin po nila is yung nationalism and sovereignty. Ano bang ibig sabihin ng nationalism and sovereignty? Gusto ng batas na masigurado na ang edukasyon ay hawak ng mga Pilipino. Bakit nga po? Kasi kung dayuhan ang magkukontrol, baka ma-alter ang values, history, at culture na itinuturo natin sa mga bata. Okay po ba? Yun yung layunin ng batas under 1987 Philippines Constitution. Ano pa? Filipino identity. Ang edukasyon ay instrumento para hubugin ang mga Pilipino o para hubugin ang pagka-Pilipino ng bawat estudyante. For example, kung foreigners, ang mga mag-a-administer, baka mawala ang national identity natin. Kaya, kailangan po ng Filipino identity. Aside of that, ano pang nakapaloob po dyan sa, sa 1987 Constitution? Fundamental policy. So, ang fundamental policy po, ito ay isang state policy to teacher ha, na ibig sabihin, ito ay isang prinsipyo na dapat sundin habang buhay ang bansa, hindi lang ito basta rule na pwedeng baguhin agad. So, one of the example teachers, kung may gustong magtayo ng university dito sa Pilipinas, pero foreigner siya, hindi siya pwedeng maging chairman of the board o magkaroon ng majority control kasi kailangan Filipino citizen ang may hawak ng reins of power. Ito ay nasa batas ng Constitution. Nakabase po yan sa Constitution under 1987 which is nakapaloob po sa Article 14, Section 4, Paragraph 1 and Paragraph 2. So that's why the answer is letter. Anong sagot? The answer is letter D. Delta. Maliwanag po. Delta is the correct answer. So don't forget to follow and like. Paki-subscribe po sa aking YouTube channel. Maestro Bicolana TLE Tambayan kasi doon pa ako nagla-live. Mamaya po may live discussion tayo doon sa TLE and TVT Ed under ICT po tayo, teacher. So, that's why, paki-subscribe naman po ng ating YouTube channel. So, that's all, teachers. Thank you so much. And I hope marami kayong natutunan dito sa mini drills natin. Mabuhay and God bless.